So ayan guys, what's up? Good evening. Welcome back sa Andrea Judge TV. Ayan, and for tonight's video, gagawa tayo ng video about adjustment or yung tinatawag na culture shock. Yan. Yun. Yan. So since 8 years na nga kami dito sa US, ngayong 2025, ayan, ano na nga ba nangyari sa amin? So, kung nakapag-adjust na ba kami, and we just wanna share yung, kung ano ba nangyari sa adjustment period namin nung nag-uumpisa pala kami sa US. Yes, since nakarating kami dito, ano nga ba yung mga na-experience namin, and we want to share to you guys, and paano namin na-overcome din yun at the same time. Ayan, so, ayan, umpisa na natin. Yes, so, guys. may naisip kaming, ilang topic yon? 5. Kasi kung isipin mo yung lahat-lahat ng adjustment, medyo malawak, broad yon. So, kinat down namin, nag-isip kami ng 5 important things lang na for sure na pag-a-adjustan mo dito sa US pagdating mo. So, ano-ano nga ba yon? Yes. So, we will go dun sa lahat ng mga topics na yon through the phases ng culture shock, no? So, pag-uusapan natin yung weather, yung language, yung food, yung fashion, and yung mga values, and parang mga customs dito sa America. Yan. And we will put it every phase kasi merong, ano nga ba yung phase na yun? Yun, may 3 phases ng culture shock. Pag nag-migrate ka sa new country, ang first phase is yung honeymoon phase. Yes. Yun. And yung second phase, ito yung tinatawag na rejection phase, and yung third phase is yung recovery phase. Recovery phase. So each phases, i-share namin sa inyo kung ano yung mga na-experience namin dun sa 5 categories na yun. So, umpisa na natin, guys. Let's go! Ayun. So, for phase 1. Phase 1, honeymoon phase. Honeymoon phase. So, lahat naman nag-uumpisa, nagdadaan sa honeymoon phase. Kahit sa relationship, meron tinatawag na honeymoon stage. Ayan. So, ayan. Sa pag-migrate din, according sa na-research ni Andrea, meron tinatawag na honeymoon phase. Ayan. So, ano ba yung honeymoon phase na na-experience natin? Ito yung phase na sobrang excited ka, di ba? Yung parang gustong-gusto mo i-try lahat. Ito yung first sa weather tayo, no? Dumating kami dito, guys. Winter yon, end of January. And yung time na yon, sobrang excited kasi hindi pa kami nakakita ng snow eh. Ayan. So, honeymoon phase talaga. So, sobrang enjoy kami sa snow. And then, ang kagandahan dito sa Chicago kasi, sa Illinois, 4 seasons. So, gusto mo rin makita yung fall, yung spring. Ayan. So, gusto mo lahat makita. And then, especially yung snow nga. Dahil sa Pilipinas, wala tayong snow. Yes. And, nung una, enjoy namin. Sobrang masaya. Si Claire, nagda-dive pa nga sa snow. Ako, may video nga ako, nag-dive ako sa snow, diba? Ayan, ang nakahubad. So, ayan, sobrang na-enjoy namin. Talagang yun yung tinatawag na honeymoon phase. Honeymoon phase talaga na sobrang excited ka. Hawakan yung snow. Yes. Gumawa ng snowman, si Tiffany, Snow angel pa siya, yung mga ganon. So, and then, wala ka pang ano pa niyan, parang pakialam sa lamig. Pero yung lamig na lamig ka, parang ine-enjoy mo pa rin kasi gusto mo ma-experience yung snow. Masaya kasi first time. So, kahit yung fall, ayan, yung fall kasi 'di ba medyo yung dahon, kulay yellow na yung paligid. So sobrang ka makita yung mga puno, no? Ganda-ganda nila. Sobrang ganda talaga nung mga puno. Pag nag-change na yung color into fall. Ayan. Ayun. So, ano pa ba? Next is language. Dito, siguro yung honeymoon phase is yung parang excited kang mag-English. Parang di ata ako tumaan sa honeymoon phase ng language Kasi hindi. Wala lang
yun yung parang naging ano sa akin. Yun yung naging ano ko talaga. Nakakatakot kasi hindi naman natin first language yung English. And then di naman talaga din ako magaling mag-English, honestly guys. Ano yung ano ko yung yung struggle yung accent even ko. Yeah. Even ganun din naman. Yeah, kahit ngayon, oo. So, pero siguro may skip na natin yung honeymoon phase. Pero depende, no? May mga kilala ako nagba-vlog. Ayan, magaling mag-English. Shoutout kay Shedrick na vlogger. Ayan, nasa ano siya, Texas. Magaling niya mag-English. Saka may kilala din ako si Vince Leonardo na magaling yan. So, depende siguro sa tao pagdating dyan sa language. Kung how much comfortable yung pakipag-usap mo pagdating sa English. Kasi tulad nga nung sinabi mo sa honeymoon phase, open to try new things and excited ka to try your skills kung talagang magaling ka sa English and you wanna try it makipag-usap sa mga ibang lahi. So, yun, nakakatuwa din yun. Pero sa akin, wala ako sa honeymoon phase So, talagang medyo pinag-aralan ko siya. Oo, nag-hold back tayo or parang medyo parating kinakabahan pag nagsasalita ng English. Same kami ni Judge, no? Pero yun, dito kasi kailangan yung language is lakasan ng loob kasi hindi ka makakagalaw or hindi ka nila maintindihan kung hindi ka nag-i-English or hindi ka magsasalita ng English. Siguro yung honeymoon phase na lang is yung yung parang lakas na lang ng loob na okay lang na magsalita ka ng magsalita kahit mali yung grammar mo, yung pronunciation mo ng isang bagay. Okay lang kasi dito they will still understand you. Parang okay lang sa kanila, iintindihin ka nila. So, yun yung kagandahan. So, parang siguro yung honeymoon phase na lang, sa mga hindi masyado sa English is, yung dito sa experience ko dito, kahit yung grade 1 English, kaya nilang intindihin ka. Correct. Kasi parang tayo sa Pilipinas, di ba natutuwa tayo pag may Amerikano tapos nagtatagalog. So, sila din, as long as naiintindihan nila, na alam nila na hindi English yung second language mo. Hindi yun batayan kung, hindi nila magiging batayan yun kung wala kang alam or may alam ka pagdating sa language. So, as long as naiintindihan nila and you're doing your job, kung sa workman yan, work-related, okay yun. Maintindihan ka. So, mapapractice mo. Correct. As long as you know how to communicate, mabubuhay kayo dito sa Amerika. Yeah. Sa Pilipinas kasi pag nag-English ka, binabantayan yung grammar mo, binabantayan lahat. So, ang dami nagko-correct sa'yo. Dito, wala. So, part ng pamumuhay. Dito part ng pamumuhay as long as nagkakaintindihan kayo. And then, as a long run, masasanay na din kayo magsalita o mag-English. Correct. Yon. So, next is food. Dito, talaga naman, pagdating namin dito, guys. Nanaba kami, grabe. Grabe yung weight gain namin. Ayan, honeymoon phase talaga yan sa pagkain. Kasi na-try mo yung steak, yung mga hindi mo na-try kainin. Yung mga hindi mo nakakain sa Pilipinas. And mostly talaga dito is buffet. As in, yung buffet dito, guys, is sobrang mura. It's like $12-15 per person and eat all you can yun, guys. So talagang dadaan ka sa phase na to, Chinese sa honeymoon phase na to na yung servings mapagko-compare mo sa Pilipinas na yung large fries sila dito talagang large fries. Ayan. So and yung burger, diba? Dati nga pag-order kami pag sa Pilipinas, pag nag-extra rice ako, nagto-2 cups ako Dito try ko, dalawang extra rice. Nung dumating, dalawang talagang mangkok ng rice. So, talagang ang laki ng servings nila. So, yun yung bantayan nyo sa honeymoon phase. Pero for sure, syempre, dadaan kayo dyan. You're trying new things nga. Yes. And talagang, lalaki kayo. Kagaya namin. Talaga. Yeah, you wanna try things Yes. Ang daming, dito, lalo na sa Illinois, ang daming, culture ng pagkain. May mga Greek food, Middle Eastern, ayan, may Mexican food, Japanese. So, matatry mo lahat, lalo na yung steak. Ayan, burger and steak. Ayan. Oo, kung bihira lang tayo nakakapag-steak doon sa Pilipinas, dito, everyday, kung gusto mo, pwede ka kumain ng steak. Yeah. So, ayun. Talaga. And then, next, fashion.
Ayan. Fashion, ayun. Dito, ito yung honeymoon phase na, ano ba, lahat pwede mong ito kasi, so siguro yung itong mga kategory na to, yung food, fashion, ayan. Ano yan honeymoon phase, nagagastos ka. Kasi syempre, sa Pilipinas, ang mahal ng ganito, Under Armour shirt, yung mga Nike, which is normal lang dito yon, yung mga talagang luxurious na damit is yung mga Gucci, mga ganun. Pero you wanna try kasi bumili sa mga outlet store, ayan, mga sapatos, ayan, lalo guilty ako diyan hanggang ngayon nasa honeymoon phase ako ng pagbili ng sapatos. Ayan, so ita-try mo. So you wanna experience it kasi nasa Pilipinas ka kasi limited yung money mo, and dito halos sa sahod mo kaya mo makabili, per sahod. So dadaan kayo doon, yun nga sa honeymoon stage na yun na fashion, and then masama ko nga lang yung din, ang daming pala dito. Dati is like pagka formal attire magpo-polo ka lang okay na, 'di ba? Polo shirt, okay na yan sa Pilipinas. Dito may tinatawag sila na casual na suot, street clothes. So may proper na so like semi-formal, formal, corporate attire. So ayan, sa hospital, di ba syempre madalas tayo mapunta sa mga meetings and sa mga so sa mga dinner ganyan. So minsan pag sinesearch ko pa kung ano yung mga semi-formal, kung ano yung casual. Yung casual na dress o yung casual kung pananamit, feeling ko na yun formal attire na yan. So iba pa pala yun. Ayan. So yun yung mga adjustment na ang dami mong matatry na hindi lang pala t-shirts and jeans dito. And syempre sa weather, yung fashion, 'di ba? Yes. Yun din yung honeymoon phase na bibili ka ng mga jackets, bumili boots, ng mga bagong damit para per season. na-appropriate sa weather dito. So mo i-try yung mga bagong kasi syempre dito sa US talaga yung fashion grabe, 'di ba? Parang And dito guys, maraming mga stores na makakabili ka ng mura. Yeah. And yun nga, may mga outlet stores, merong mga yung mga Ross, mga basta marami ditong stores na pwede kayong makabili ng maraming damit. And ayun, namura. So talagang honeymoon phase ka talaga doon. Kasi abot kaya na siya, accessible. Tapos ayan, daming sale. So talagang mapapa-honeymoon phase ka. Kahit na marami ka ng sapatos or talaga mapapabili ka pa. Ayan. Kaso wag kayo ma-stay sa honeymoon phase, guys, kasi medyo joke lang. Ayan. And then, next is yung values and customs. So, yung mga values, yung mga cultural ng pag-uugali ng mga ng mga tao dito. Yeah. Siguro yung honeymoon ba? Ako kasi mahilig ako manood ng mga documentary before. So natutuwa, gusto ko malaman kung like kunwari yung mga Polish, ganito pala yung ginagawa nila na sila pala simba, ganyan, Catholic din sila. So talagang majority ng nila ng religion nila is Catholic. So talaga mapapaano ka sa kanila. And then yung mga Mexican, parang same yung parang culture natin sa Pilipinas. Compare mo. Ayun. Yun yung masaya kasi nagkakaroon ka ng kaibigan, natututo ka sa kanila. And then nai-enjoy mo yung mga kultura nila or ganito pala sila. Ganito. Dati napapanood mo lang. Ayan. Dito sa Amerika, sobrang daming diverse. cultures. Lalo sa Illinois, Yeah. So, hindi lang Filipino. Dami nilang celebration nila. Merong, yun nga, sa mga Polish, yung mga Mexican, may mga sarili-sariling mga fiesta or parang celebration. Ayun nga, dadating ka na sa phase 2. Yung hindi ka na feeling turista, yung magsisink in na lahat sa'yo na, oops, hindi na pala ako makakabalik ng Pilipinas. So, dito na pala ako sa bansa na to titira.
So, ito na, nandito na ako. So, ito na yung second phase which is yung rejection phase. Ayan. So, iba yung feeling kasi nung sa honeymoon stage ka pa. Yung feeling mo, turista ka pa, na babalik ka rin naman sa Pilipinas. Ngayon, nagsisink in na lahat na mag-work ka na dito. Ayan. Talagang dito ka na, mamimiss mo na yung mga kultura sa Pilipinas. Ayan. Ito na yung feeling na anxious ka, na parang hinahanap-hanap mo talaga yung kinagawian natin sa Pilipinas. Siguro dito papasok yung homesickness. Yeah, exactly. Ganun. Ito yung parang namimiss mo talaga yung Pilipinas. Yung mga friends mo sa Pilipinas, yung mga regular mong ginagawa sa Pilipinas. Kasi iba yung dito iba yung talagang pamumuhay compare sa Pilipinas. So, mamimiss mo, marirealize mo na lahat yon kapag ka natapos ka na dun sa honeymoon stage mo. Sa rejection phase ka na, marirealize mo, papasok na ngayon yung homesickness. Marami ka nang mamimiss na ginagawa mo sa Pilipinas, marami ka nang mamimiss na mga tao, mga kaibigan, mga family mo sa Pilipinas. Yeah, although we have okay na ngayon yung communication like social media, di ba? May Facebook. Still, mararamdaman nyo pa rin, guys, yung feeling na nakakamiss yung Pilipinas. Parang nire-reject mo yung sarili mo dito sa iyo. Parang gusto mo umuwi. Yan na. Kasi umuwi tayo nun after ilang year? 2019, di ba? Ayan. So, nag-decide kayo umuwi kasi na kami. Yan. Nami-miss namin yung talagang Pilipinas. Yun yung tipo mag-ipon tayo, yung ganon, ipon tayo para makauwi tayo ng Pilipinas. Alright. So yan. Rejection phase 2. Weather. Ito na yung feeling na di mo na na-enjoy yung snow. Second year na parang, na kailangan mo pala mag-shovel, na yung sasakyan mo minsan, kailangan mo na-stuck sa snow. Ang dami. So, ayan na, lumalabas na yung negative effect ng snow sa pamumuhay mo daily. Kaya na, hindi lang pala araw-araw nag-snow angel ka. O hindi lang pala araw-araw is nag-aano ka. Hindi masaya. Hindi masaya parate. Ayan. So, and may times talaga na parang nakakasawang Hindi, nakakapagod. Nakakapagod pala. Para kaya mo na, magtatapon ka lang ng basura, kailangan mo pa mag-third layer. Alam mo yun, kailangan mo pang mag-boots, mag-coat, hindi tulad sa Pilipinas, naka-t-shirt ka, tapon mo yung basura, tayo ka lang, tapos tapon mo na yung basura dito. Magbo-boots ka, magsasapatos ka, mag-jacket ka, magbo-bonnet ka, lalabas ka lang ng bahay. Ayun, so, yun talaga, ayan na yung parang, eto na yung struggle pagdating sa sa weather. Pagdating naman sa fall, okay naman. Sa spring, sa summer, saka sa fall, I don't think we have a lot of adjustment. Yun lang naman yung sa weather rejection. Which is yun lang naman pinaka-nakakaiba, sobrang nakakaiba is yung snow. Yan, lalo na pagka nag-snowstorm, talagang nakaka-reject talaga. Ayan, hindi ka na nag-enjoy. And yung weather pa, and pag winter talagang nakaka-depress. Kasi 3 p.m. pa lang gabi na. Oo, yung daylight dito sobrang short. Tapos, syempre, since malamig, mostly nasa loob ka ng bahay. So, yun, nakaka-affect din yung winter sa mood mo. Ayun. Next, language. I think parang na-discuss na rin natin tong language. Yung rejection ba na na parang minsan parang natatakot ka na magsalita or yung mag-open up, like may idea ka, you can share it kasi kailangan mo pa mag-construct ng sentences sa utak mo bago mo masabi. Especially pag English, ang hirap makisabay, 'di ba? Minsan ayun, nafi-feel ko 'yon minsan, or parang ang hirap mag-start ng conversation kapag English compare sa pag nasa own language natin. So 'yun. Next, food. Ano bang rejection phase? Ito yung... Ayan na, kasi nananaba ka na. Ayan. So, nagre-reject ka na. Yung parang, nung pumunta ako dito, ganito ako, tapos ngayon, wala ka na magkasya ng damit. So, and then, syempre, affected na yung gastos mo. Kasi, dito ka na namumuhay so yung living mo.
So, parang ano na, nagbabawas ka na ng mga binibili mo or binabawasan mo na yung pagkain sa labas. Yes. Nagiging aware ka na dito sa phase na to na, mahal pala yung pagkain dito. Mapagko-compare mo na naman yun sa Pilipinas na yung 1 meal ng McDo nung umalis kami is nasa mga 150 pesos. Okay na. So, that's $3. Dito, ang isang meal, siguro $6 to $8. Yeah. So, apon na ng 10 ngayon kung sa iba pa. So, ang Jollibee, mahal. So, ayan na, mag-sink in na sa'yo. Kasi kumikita ka na, ginagastos mo na yung ano. So, ayan, hindi na masaya. Hindi na masaya talaga. Kasi parang inisip mo, parang nagko-compare ka na or nagko-convert ka na ay, mahal na to masyado. So, bawas. Yun. So, yun yung rejection phase namin sa food. Next is fashion. Fashion. Same. Yung food and fashion, guys, halos the same lang yan. Sa fashion din, minsan, like parang mag-hold ka na bumili ng mga bagay kasi yung closet mo talagang sobrang laki na. Unless mahilig ka sa mga damit or gadgets or something. Pero, yun nga, mag-hold ka na kasi nagagastos mo na dito. Mako-compare mo na na parang kaya mong bilhin to kaagad. At the same time, mapapagastos ka ng hindi mo kailangan. Values and customs. Rejection phase. Ito yung siguro sa akin is yung mga tao sa paligid. Dito kasi talaga, guys, work. So, dito yung mamimiss mo yung paglabas mo lang ng bahay, marami kang nakikitang tao. Dito, bira mo lang makikita yung kapitbahay mo eh. Kaya nga sa face na to, dito mo maano yung homesickness. Mafe-feel mo yung kasi nakaka-depress. Napakahirap lalo na sa pupunta dito na mag-isa. Kasi hangga't maaari talaga maghanap ka ng Filipino community or community na makakatulong sa'yo, magiging makakasama mo or magiging friends. Kasi nga dito, bahay work. Bahay, parang ganon. Hindi tulad sa Pilipinas, ewan ko nga pwede ka pang lumabas, nagigimik pa kayo, tas pasok pa rin kinabukasan. Dito, hindi. So, parang nakakapagod siya. Oo, talaga. Work, parang gigising ka, trabaho ka, tapos tulog ka ulit, pasok ka ulit kinabukasan. And good thing sa amin kasi we have a family. And yun nga, sabi ni Jedge na pag mag-isa ka lang, mas grabe yung mafe-feel mo na depression, yung homesickness. So, kami, kapag nafe-feel na namin yung ganito na rejection phase na namimiss namin yung tao, yung nakakausap namin sa labas, yung family namin, ang ginagawa namin to overcome yung homesickness is lalabas talaga camping, kami. Yun, made-develop mo na mag-camping. Yeah, enjoy yung nature. Mag-bike, may bike kami, may scooter kami, may camping, mga camping gear. Kaya na-develop namin, guys, yung talagang lalabas kami every weekend na pupunta kami sa new place kasi nawawala yung homesickness namin. Nakakatulong yun. Oo, kapag nakikita namin yung ibang lugar. Na-enjoy mo na parang pagka pinunta mo ibang lugar, yung feeling na magiging at home ka sa lugar na pinili mo. So parang wow, ang ganda. Ang ganda naman dito. Hindi mo na-feel tuloy yung pagka-miss mo dun sa Pilipinas, no? So, yun yung ginawa namin. And hanggang ngayon, nakakatulong yun sa amin. Kasi, yun, it helps us to be more happy and parang to look forward sa mga susunod na araw. Yeah. So, yun. Then sa mga kultura din, talaga culture shock ka na sa face na to, sa kultura nila. Kasi, minsan may ginagawa ka na na parang against sa parang culture nila or hindi nila gusto. So, kailangan mo mag-adjust doon. Yan. Yun yung sasabi, yun dito na na dapat, na may culture sila na ganito. Minsan, na-offend mo na pala sila. Which is para sa'yo normal lang. So, you need to be aware and you need to be, you need to adjust. May sasabi nga si, adapt and adjust. So, ikaw yung
immigrant or ikaw yung foreign dito sa bansa na yon, as long as di naman masama or rude yung pagkakano sa'yo, parang alam mo yon, you need to be aware din sa or sensitive sa kultura nila or sa feelings nila pagka na-offend mo sila about sa certain culture na ginagawa nila. So, dapat aware ka sa mga ganon. Last phase. Ito na yung phase 3, which is yung recovery phase. Ayan, isa na lang natin to, no? So, overall, sa weather, language, food, fashion, and values. So, ito, adjusted ka na. So, ito yung nag-click na sa'yo na, ayun nga, tulad nung nasabi ni Andrea, yung paglalabas namin parate, ganyan, nakatulong. So, yung sa rejection phase na yon, makakaisip ka ng mga things sa'yo na ways na ma-accept yung magiging life mo dito sa pinili mong state or sa US. Kung hindi ka nakalist ng recovery phase, ay ng rejection phase, yun yung talagang mga tao na nagpupunta ng ibang state just to like, kung di ka kasi naka-acclimate or hindi ka nakapag-adjust dun sa rejection phase mo. Yun yung time na parang hindi ka at home sa lugar na to. So, try to explore. Yan, pupunta ka sa ibang state. You want to go to California kasi maraming Filipino doon. You want to go to Texas kasi walang snow doon. So, ayun, doon na yung adjustment. So, itong recovery phase, dito mo naman kung masaya ka ba sa resulta ng pag-acclimate mo or sa pag-adjust mo sa pamumuhay mo dito sa US or sa state na to. Especially, swerte yung mga nag-migrate with family, kagaya namin, kasi we go through each phase and yun, we recover then as a family, which is maganda kasi kapag yung isa nakikita mo nangihina, the other one will step up. Kay Claire, yan, grabe adjustment niya talaga nung sa school. Kasi nga, lumaki siya sa Pilipinas, like 5 years old siya. Pagdating niya dito sa school, yun nga, nag-enjoy siya, yan, ang dami niya nakilalang friends, and then nagkaroon nga siya ng rejection phase. So, may kita mo sa grades niya na talagang nag-a-adjust siya kasi may mga C and D siya. So, it's like, as parents, kung nakikita niyo yung mga anak niyo ganyan, tulungan nyo silang mag-adjust. Let them, try to talk to them na ito na yung buhay natin, na we're here to support you para makapag-adjust, and then i-expose nyo sila sa mga encourage, and then expose mo sila sa other kids para at least makapag-adjust sila, and then magkaroon sila ng friends, and then makapag-voice out. So ganun yung ginawa namin. Masaya kami pag may mga friends siya, so nilalabas namin siya parati sa mga play area, then play date sa mga friends namin na may same age sa kanya, hanggang sa natuto na siya, ayan, naging komportable na siya sa school, and then yun na hanggang ngayon sobrang adjusted na si Tiffany. Sobra sa mga grades niya halos A's, ayun nga, accelerated nga siya. So talagang sobrang thankful kami na nakapag-adjust siya ng ganon. Correct. And syempre yun din, we always talk sa kanya. Parang parati namin siyang kinakausap yan pag every day, papasok yan sa school. And pagdating niyan, kakausapin namin how's your day at school. And nasanay siya na every day, she will share kung ano yung nangyari sa school niya, kung may masaya man or bad man. She will share sa amin. And yun din yung gusto namin sa mga bagong parating. No? May mga kids, kailangan talaga sa mga kids, tutukan nyo sila na makakausap. And then kasi kayo yung support system nila pagdating sa phases na yon, like sa pagdating sa rejection phase. Kasi wala silang ibang kundi kayo. Kung may kapatid man sila, yan, ganyan. So, kailangan strong kayo. Pakita nyo din na strong, and you're always there to listen to them, and then take action din pagdating sa mga
Bagay-bagay. Ayun. So, sa weather, okay na tayo sa weather. Yes. Adjusted na kami. So, ngayon, parang ano na sa amin, alam na namin, pag tinitignan namin, eto guys, so, nasanay na kami tumingin sa weather sa phone. Like, titignan namin kung, ano yung current na weather, sobrang lamig ba? So, ready na namin alam na namin kung anong susutin namin, yung ganyan. Kung kami maglalagay ng asin. Ayan, bumibili na kami ng electric shovel, may shovel, kompleto na yung ano. So, ayan, sa rejection kasi, kasi wala kang mga gamit. Ngayon, mag-a-adjust ka, tulad ng sinabi ko, mag-a-adjust ka. Bibili ka na ng mga equipment or na magpapadali sa buhay mo. And then, mga tamang clothing para sa ma-warm ka ba pagkatating sa mga snow. Ayan. So, language. Okay ngayon, na okay na din. Parang hindi na... Parang normal na lang makipag-usap ngayon sa mga Although, nag-isip ka pa rin ng sasabihin mo, pero hindi mo na... Ngayon mo nare-realize na hindi mo kailangan maging perfect sa English. Like, kung ano maintindihan nila. And then, kung di man nila naintindihan, repeat mo na lang na ganito, ganyan. Sorry, ganito. This is what I said. Yan, ganyan. Yeah, so, para magkaintindihan kayo. Correct. So, parang ngayon hindi ka natakot na magkamali, magsalita ng English. Kasi, you know na maiintindihan naman nila. So, food naman. Food, fashion, isa mga... Food and fashion, sobrang, matalino ka na. You're smart. Smart. Sa food, meron ka ng, plan or budget pagdating dyan. Sa food. Ayan, so, napanood nyo naman yung namin, di ba? Previous videos about food. Yeah. Meron na kami you're nakaset working on your health na din budget. Kasi mahal ang healthcare din dito. So, you're working on your health. Yan, just mo na, magda-diet ka na, magpapapayat ka na. Ayan. Yeah. Sa fashion, yun na. Alam mo na kung ano yung mga certain things na kailangan mong suotin na bibilhin is yung importante lang. Kunwari, pag may event, dinner, ito lang, kailangan mayroon ka pang formal, may pang casual ka, and then yung mga street clothes, sakto lang. Hindi yung bibili ka puro street clothes lang pagdating ng formal event, wala kang formal attire. So, ayun. So, ngayon, alam mo na kung ano yung mga dapat mong bilhin. Yes. Appropriate din sa weather. Like, kunwari, pagka-snow, pagka-fall, naka-hoodie ka lang or something. So, alam mo na yung mga dapat lang na bilhin. Lastly, mga values and customs. I think, adjusted na kami sa main culture ng mga Americans dito sa US. So, yun, nakakapag-jive na. Marami na kaming friend na So, ayun na, natututo na ka na, naka-acclimate ka na, so, kumbaga sa culture nila. So, naiintindihan mo na sila, naiintindihan ka na rin nila sa feelings mo, sa kultura mo, na, na nakapag-adjust sila and nakapag-adjust ka rin sa kanila. Yes. And, ayun, pero hindi pa, syempre, marami ka pang ma-explore kasi nga tulad ng sinabi namin dito sa US or sa Illinois specifically, napaka-diverse. So, marami pang culture na gusto namin itry ni Andrea. Marami pa kaming gustong subukan, gustong itry, yung i-experience din dito sa Amerika. Pero, ayun, pero still, yung Filipino culture still nandito pa rin sa amin. Nakapag-adjust nga kami dito sa culture dito sa Amerika, pero our Filipino culture is still lalo na sa mga bata, inaano namin yan. Yes, and ayun. Ni-instill namin sa kanila. Correct. So, ayun. Sana nakatulong tong video namin. Mahaba na naman. Mahaba, guys. So, pasensya na. Ayan. Sana talaga nakatulong, lalo sa mga bagong papunta dito sa US. Ayan. Hindi namin kasi like isang buuan masasabi sa inyo kung paano kayo mag-adjust. Pero itong ni-research namin na 3 phases, lagi nyo lang tandaan yan na, kunwari, nasa honeymoon stage. Pagka naka-feel kayo ng homesickness, nasa rejection phase na kayo. So, paano ba kayo pupunta sa recovery phase? Siyempre, learn to adjust. Adapt and adjust. Always keep that in your mind. I-mindset nyo. Adapt and adjust. So, i-adapt mo yung sarili mo sa kultura, sa lahat ng bagay, and then you adjust para sa comfortability mo. Ayan. Ayun. So, thank you, guys. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa sumusuporta sa Andrea Judge TV.
maraming salamat. Ngayon, currently, we're at 2,299. Let's go! Guys, baka ikaw yung nag-iisang dapat 2,300 na. Goal namin end ng February at least 2,500. Ayan, sana maka 2.5k na tayo. Let's go. Yeah, guys, please don't forget to subscribe and share, guys, sa mga family and friends nyo. Baka naman, baka, ayun. And ayun, guys, patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing videos, mga sit-down vlogs, kagaya nito. And syempre, ang Buhay America vlogs natin, ang ating buhay dito sa Amerika. Medyo magaling-galing na ako, guys, pwede na mag-vlog. Medyo hindi pa, mag-vlog kami. Mag-vlog yan ulit. And syempre, our travel vlogs, guys. Abangan nyo, guys! Late this year, nakapag-book na kami. Mag-out of country kami. Let's go! Let's go! So, announce na namin. Pero, yan, excited na kami. And then, may New York travel nga kami. This upcoming April 2, nakabook na din kami. Abangan nyo din yun. Magpupunta kami ng New York. And, ano pa ba? Yun lang ganap sa mga travel vlog. Springfield, Illinois yan. Baka magpunta din kami. And, baka ako sa kami padpad. Abangan nyo na lang. Please, guys, support our channel. Don't forget to like and leave a comment, guys. Please, we comment down below, guys. Appreciate all your comments. And thank you again. Thank you. Maraming salamat, guys. Ingat kayo parate and God bless. Bye!